Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, March 10, 2026. Pag-usapan po natin itong video clip na atin pong napanood kung saan ang ating mga kababayan na OFWs sa Bahrain ay nagpunta po sa opisina ng Department of Migrant Workers doon po sa nabanggit na bansa sa Bahrain, sapagkat nais po nila na sila ay makauwi sa Pilipinas dahil nga sila ay naiipit sa digmaan na kasalukuyang nagaganap doon sa Middle East. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot po na ang sagot ng staff doon sa nabanggit na opisina wala raw pong pondo na magagamit para sa kanilang repatriation o para sila ay makauwi dito sa ating bansa. Imagine po, alam naman po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na tungkulin po ng pamahalaan ang agarang paglilikas sa ating mga kababayan na naiipit sa digmaan. Itong ating pong mga kababayan na tinaguriang modern heroes sapagkat malaki po ang kanilang ambag sa ating ekonomiya. Nais pong umuwi dahil nanganganib ang kanilang buhay. Ngunit ang sagot po ng pamahalaan ay walang pundo para sa kanila. Nakakalungkot po. Ang tanong, bakit po mawawala ng pundo? Sapagkat ang pera ng ating gobyerno, katulad po ng 2025 national budget at maging ngayong 2026 national budget, ayon mismo kay Saldico. Si Saldico po ang chairman ng Appropriation Committee ng mababang kapulungan, ay pinag-utos po mismo ng ating Pangulo na iyan ay paghati-hatiin sa mga matataas na opisyalis ng gobyerno, both in the legislative and the executive departments. Mali-malita pong pera, nagkakahalaga ng trilyon dito po sa flood control scams na to. Pinaghati-hatian ng mga congressman at ng mga senador at matataas na opisyalis sa executive department, katulad po mismo ng Pangulo bilang masterminds, ng kanyang anak na si Sandro Marcos, ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos, at majority ng mga congressmen at senators. So, ngayon po nakailangan natin ang malaking halaga na pera upang magamit sa paglikas ng ating mga kababayan na naiipit sa digmaan sa gitnang silangan. Wala na pong magamit ang gobyerno sapagkat ninakaw po ng ating mga opisyalis ng pamahalaan. Mismo ang Pangulo ang mastermind nito. At ang masakit, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, walang magamit na pera ang gobyerno para mapauwi ang ating mga kababayan na naiipit sa digmaan sa Middle East. Ngunit ang ating Pangulo sa ngayon, ayon sa balita, ay nasa Amerika. At kung hindi po tayo nagkakamali, gumamit daw ng charter plane, na ibig sabihin pribadong eroplano,
na nagdala sa kanya sa New York at ano ang kanyang sadya doon ayon po sa balita upang hikayatin daw ang Pangulo ng Estados Unidos na si President Donald Trump na ihinto na ang digmaan sa Middle East. Putang ina itong bangag na Pangulo. Imagine, sa halip na yung pera na kanyang ginastos para pagpunta sa New York, ay gamitin na lamang para makauwi ang ating mga kababayan sa Middle East, ay ginastos niya na papunta ron. Lintik, kaya ba niyang pigilin ang digmaan? Sa tingin ba niya kaya niyang utusan si Trump para tigilin o tigilan ang digmaan na yan sa Middle East? Kaya ba niyang utusan ang Iran at ang Amerika para pahintuin ang digmaan? Putang ina, bangag talaga tong Pangulo na to. Talagang hayop, walang alam, gago. Sa halip na pagtuunan ng pansin para mailikas ang ating mga kababayan sa Middle East, siya ay nagpunta sa Amerika. Anong gagawin niya doon? Yan ay panluloko sa sambayan ng Pilipino. Sagad na po sa buto ang katarantaduhan, ang kagaguhan, ang kapalaluan ng bangag na Pangulo na ito. Ninakaw ang pera ng bayan, kaya walang magamit para mailigtas ang ating mga mamamayan sa Middle East. At sa halip na siya pumunta sa Middle East para pangunahan doon ang paglilikas ng ating mga kababayan, doon sa New York nagpunta para magpasikat at di umano hikayatin si Trump na tigilan na ang digmaan na ito. Nagpapakabayani siya para sa ibang lahi. Kung naisang magpakabayani, dapat doon siya nagpunta sa Middle East at siya mismo personal ang nanguna sa paglilikas ng ating mga kababayan na naiipit doon sa digmaan. Iyan po ang dapat na ginawa ng ating Pangulo. At tingnan po ang mga kalukuhan ng mga nasa gobyerno ngayon. Si Risa Hontiveros ngayon pa lang magpropose ayon sa balita. Nagpropose na magpasa ng batas upang magtalagan ng 50 billion para daw magamit sa paglilikas ng ating mga kababayan mula sa Middle East. Ngayon pa lamang, ang tanong, kailan pa magiging batas yan? Pagdidibatihan ng mga congressman, ng mga senador, at wala ang Pangulo ngayon sa Pilipinas. So it cannot be certified as an urgent bill. Paano magiging batas yan sa lalong pinakamadaling panahon? Ilang linggo na po na nagdugumbahan doon sa Middle East. Ngayon pa lamang sila di umano magpapasa ng batas. Ang tanong pa, saan nila kukunin ang pera? Ayon nga sa balita, dito sa 2026 national budget, mangungutang pa ng about 2 trillion para mapunuan ang budget na 6 trillion for the year 2026. At si Senator Risa Hontiveros nagmamayabang na kailangan lang magkaroon pa ng 50 billion supplemental budget para dito sa crisis sa Middle East. Ito po mga barangay, mga bayan, ay nagpapakita lamang itong bangag na Pangulo o administrasyon ng bangag na Pangulo ay wala talagang direksyon at walang alam na gawin.
sa kabila ng katotohanan ng ating mga kababayan ay namamatay na doon sa Middle East. In fact, ayon sa balita, mayroon ng isang OFW na namatay. Kaya ang karamihan sa ating mga kababayan doon ay nais ng lumikas. Sila mismo ang nagboboluntaryo na pumunta sa embahada o sa consular office ng Pilipinas doon sa Middle East, sa nabanggit na bansa, partikular ng Bahrain at maging sa Dubai. Ngunit ang sagot ay walang pundo ang pamahalaan. And yet, ang pera ay ninanakaw mismo ng Pangulo at ng kanyang mga kasabwat dito sa pamahalaan. Ito po yung malitagang kung saan trilyon ng pera ng gobyerno ang pinaghahati-hatian mismo ng presidente, ng mga senador at ng mga congressman. At ang masakit dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung sino ang mga taong nagsisiwalat tungkol sa katotohanan ito na ang pera ng sambayanang Pilipino ay ninanakaw mismo ng Pangulo at ng kanyang mga kasabwat sa sindikato, sila pa ang pinaiimbestigahan. Sa halip na itong mga magnanakaw ang imbestigahan, itong mga nagsusumbong tungkol sa mga nangyayaring nakawan mismo ang pinaiimbestigahan, tinatakot upang bawiin ang kanilang mga testimonya na nagpapatunay na mismo ang Pangulo, ang bangag na presidente na si Bongbong Marcos at ang matataas na opisyal ng pamahalaan, mga senador at mga congressman ang nagnanakaw. Sila mismo ang nagpapaimbestiga sa mga taong nagsusumbong, katulad ng 18 ex-marine official, tinatakot, kinigipit ang layunin upang bawiin ang kanilang testimonya na sila mismo ang nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Malacanang mismo, sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay at sa opisina ng iba't ibang mga congressman at senador. Ito po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At kung hindi ba naman itong gago, bobo, itong si Rapi Tulfo na gustong magmayabang, ang ginawa, tinawagan yung staff ng Department of Migrant Workers sa Bahrain at ayon sa balita, agarang pinauwi sa Pilipinas. Hindi ang pagpapauwi ang tugon sa nabanggit na problema. Ang tugon dapat, Rapi Tulfo, ginawa mo na paraan bilang senador na magkaroon ng budget para magamit. Sapagkat kahit sino ang ipalit mo sa nabanggit na opisyal na inyong pinauwi dito sa Pilipinas, kung wala talagang budget na magagamit ang gobyerno para sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas, hindi sila makakauwi at mamamatay sila doon sa Middle East. Kaya dapat ang ginawa mo, Rapi Tulfo, hindi para pagalitan, pauwiin dito ang staff na nagsabi na walang pundo. Dapat ang ginawa mo, pilitin mo ang Kongreso, sapagkat ikaw ay membro ng Kongreso na magkaroon ng budget. Pilitin mo gamitin mo ang yabang mo para mapilit ang bangag na Pangulo na mabudgetan, mapunduhan ang pagpapalikas ng ating mga kababayan doon sa Middle East. Yun ang tugon, pera. Alam mo na walang pera. Kung walang pera, maghanap kayo. At yung mga mali-malitang pera ninanakaw ng makasama mo sa Kongreso, katunayan kasama dito ang kapatid mo. Isa sa pinakamalaking magnanakaw sa Kongreso
ay ang tinatawan ng inyong party list na ACT-CIS. Hindi tayo nagkakamali. Si Congressman Yap, isa yan sa malaki ang ninakaw na mali-malita sa kaban ng bayan. At siyempre, hindi kayo nakinabang, di patunayan nyo, sapagkat kung ang inyong kinatawan sa inyong party list ay isa sa mayroong pinakamalaking ninakaw mula sa pera ng bayan, sa atin pong paniniwala, kayo mismo ay nakinabang din. Kung hindi man, patunayan po ninyo. Rapi Tulfo. Inuulit natin ang tugon sa nabanggit na problema ng ating mga OFWs na naiipit ngayon sa Middle East ay hindi pagpapauwi sa staff na nagsabi na walang pondo para magamit sa pagpapauwi ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ang sagot, pondohan ninyo. Hanapan nyo ng pondo. Bawiin nyo ang mga milyon-milyon o bilyon na ninakaw ninyo sa sambayan ng Pilipino. Ang sabi ng bangag na Pangulo, mahiya naman kayo. Mahiya kayong lahat sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, mamamatay ang ating mga kababayan sa Middle East. Gawan nyo ng paraan sa lalong madaling panahon na makauwi sila dito. Hindi yung staff ang pauwiin nyo dito. Kailangan siya doon para gawin ang anumang dapat na kinakailangan upang maisakatuparan ang agarang pagpapauwi ng ating mga kababayan na OFWs na naiipit sa digmaan sa Middle East. Yan ang tugon. Kung walang pera, maghanap kayo ng pera, bawiin ninyo ang perang ninakaw ng inyong mga kasamahan. Ninakaw ninyo mula sa kaban ng bayan. Nakakalungkot mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Mismo ang bangag na Pangulo ngayon na kailangan sa dito para masolbar ang ganitong masolusyonan ng agaran ang mga ganitong problema, ayon nagpunta sa US. At alam mo ang sinasabing kanyang misyon doon upang hikayatin ang presidente ng Amerika na ipahinto ang digmaan. At putang ina, bangag talaga. Sa tingin ba niya, kaya niyang pigilan si Trump? Kaya niyang pigilan ang Iran para ihinto ang digmaan? Kaya niyang pigilan ang Israel? Kalukuhan. Nagpapakita lamang na mayaman siya. Gago. Dapat doon siya nagpunta sa Middle East. Kung doon siya nagpunta, kahit na malagay ang buhay niya sa panganib, kikilalanin natin siyang bayani. Yun, kailangan. Sapagkat pinapatutunayan niya na handa siyang ibuhis ang kanyang buhay kung kinakailangan, makakanya lamang masamahan at maiuwi dito personal ang mga kababayan natin sa Middle East. Ngunit doon pa siya nagpunta sa Amerika para magpakasaya, magpasarap sa buhay, at magyayabang pa na kanyang pahihintuin ang gera sa Middle East. Kaya siya nagpunta roon. Gago, bangag, palibhasa, kaya hindi marunong mag-isip ng tama. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, subaybayan po natin ang isyong ito at iparating po natin ang ating mga hinaing dito sa bangag na Pangulo at sa sambayan ng Pilipino. At tinatawagan po natin ang ating mga kababayan na huwag po tayong magtulog-tulugan. Huwag po tayong magpapabaya sa ating tungkulin na kalampagin ang bangag na Pangulo at ang kanyang administrasyon.
na gawin ang tama sa panahon ng pangangailangan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, minsan na po natin binanggit ito, that the best preparation that we can make out of this situation is to replace the president with the proper person in the person of the vice president. Isang tao na tamang pag-isip, isang taong may responsibilidad, isang taong tunay na may malasakit sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga OFWs na naiipit sa digmaan sa gitnang silangan. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming pong salamat.